Grabe, ganito pala ang bangketa dito sa Lacson Avenue sa lungsod ng Maynila. Kung makikita nyo, may aso pa oh. Paano dyan makakadaan yung ating mga kababayan? Siyempre, dadaan sila tulad ni Kuya, dadaan ng kalsada. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Pilipino immigrant sa iba't ibang sulok ng ating daigdig. At panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon dito sa kahabaan ng Lacson Avenue, lungsod ng Maynila. Dito pa lamang kabayan sa ating pagsisimula ay makikita nyo na ang iba't ibang uri ng obstruction sa bangketa. Nakikita nyo ba? Kitang-kita nyo naman yan mga kababayan. Napakalawak ng bangketa dito sa Lacson Avenue. Itong binabaybay natin ay patungo ng Espanya Boulevard. Ito katulad nito, napakalawak ng bangketa. Siguro puno, walang problema. Pero kapag ganyan kabayan, may tricycle, may mga delivery, nandyan nakaharang sa bangketa. Ito, may mga nakapark pa dito oh. Pero ito, siguro mga saglit lamang. So ito, ayan. Yan ang makikita nyo dito sa kahabaan ng Lacson Avenue. Medyo malikot lang pala yung ating camera kabayan. Dahil ay tayo po ay nagbabike at sinisikwat-sikwat din natin yung ating camera para makita nyo ang bahagi ng bangketa. Parang puro na lang bangketa ang ating binablog ngayon kabayan, no? So sa mga susunod na araw ay puntahan naman natin yung mga sinasuggest ng ating mga batang Maynila na mga lugar dito sa Maynila na kung saan ay mayroong mga obstruction sa mga bangketa. Ayan o. So papunta tayo sa bahagi ng Espanya Boulevard. Nandito tayo sa kahabaan ng Lacson Avenue, corner ng Pahard Street. Yan. Medyo malikot yung ating camera, no? Siyempre, sinisikwat-sikwat at nililingon-lingon ho natin yung ating kakalsadahan para maging aware tayo. Baka bigla tayong banggain na hindi natin alam. So dito ay makikita naman ho natin kabayan, ayon pa rin, kitang-kita nyo naman yan. Napakagandang maglakad-lakad dito kabayan kasi nga malawak yung bangketa. Ayan, ganito dapat ang bangketa. Ayan, katulad yan, may puno, walang problema dyan. Pwedeng maupo yung ating mga kababayan. Pwedeng magpahinga dyan sa bangketa na yan. Pero kung napakarami namang mga sasakyan, ayan, isang piraso siguro pwede naman, pero bahala ng taga-raker dyan ay taga-clamp. Ito, ang laki nitong harang mga kababayan, no? So ilan lamang ho ito sa mga lugar dito sa lungsod ng Maynila na alam ko sa mga susunod na araw ay pupuntahan ito ng ating mga clamping operation ng ating MTPB. Pero pagdating ng gabi, magsisibalikan na naman ho yan. Alam nyo ba kasi kabayan ang problema? Wala po kasing mga lugar talaga na parkingan dito sa lungsod ng Maynila. Napakaraming dumadagsa ng mga sasakyan na ipinagbibili sa merkado, sa marketplace at iba pang mga bentahan ng mga sasakyan motor. Subalit ang problema, ayan katulad niyan, ay wala pong sariling parkingan. Dito na tayo sa may bahagi ng Espanya Boulevard. Konting kembot na lang at ayan na ang Espanya Boulevard. Diba? Pero ang problema ko dito kabayan, wala palang U-turn dito.
So paano pala ako dito makaka-U-turn? Siyempre, ang naiisip ko kabayan, dahil bike lang naman yung ating gamit, ay dito tayo dadaan sa may bahagi ng pedestrian. O, kitang-kita niya, no? Maganda yung daloy ng trapiko. Yan, ganyan dapat kabayan. Maganda yung daloy ng trapiko. O, maaliwalas naman, o. Dito na tayo. Yan. Tulak-tulak lang. Kasi hindi pala tayo makakapag left turn dyan. Papunta tayo ng Espanya. Papunta ng UST. Dyan sa kaliwa na yan ay bahagi po ng UST. University of Santo Tomas. So ayan, no, grabe. Matuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko dito sa lungsod ng Maynila. At ang kagandahan ngayon dito sa mga pailaw nila, yung mga stoplight nila, merong warning, no? MMDA ang gumawa nito. Pag malapit na mag-orange, yung green na ilaw ay nagbiblink siya ng 3 para signal doon sa ating mga motorista na malapit na mag-orange at malapit na mag-stop ang ilaw, kumbaga mag-red light. Oy nako, ay akala ko pedestrian, tama ba? Okay. Akala ko hinarangan yung pedestrian, ito pala yung pedestrian kabayan. So tulak lang natin at dito na tayo sa may bahagi ng Espanya Boulevard. So kung ganito lamang yung ang daming mga nahuli dito kabayan, no? Yan, sa ating MTPB basta yung tama yung huli nila, walang problema, aprobado yan kay Yorme. Pero kung yung panghuhuli nila ay masasabi nating hold up o may mga ginagawang pangungurakot at pinaka-term dito, nangungutong, ay nako, tanggal at baka magkaroon pa ng violation kabayan, no? Hindi lang basta tanggal at mawalaan talaga sila ng chance na makapagtrabaho pa dahil sa kanilang ginagawa. Kung meron, alam ko meron kabayan, may 2 atang nahuli dito sa may Espanya rin ata, kung hindi ako nagkakamali. Dito na tayo sa may UST. So kung mapapansin nyo, ang dami nating mga nadadaanan ng mga wifi na hindi na nagagamit. And I hope and pray na maibalik yan, kasi malaking tulong yan para sa mga estudyante. Babaan lang yung speed para hindi abusuhin ng ating mga kababayan. Dito na, ito yung UST, University of Santo Tomas. So hanggang dito na lamang mga kababayan at maraming salamat. God bless everyone.